Kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. There are many things that I've uncovered in the course of preparing for this hearing. May ebidensya tayo ng panggagahasa sa menor de edad, ng pisikal na pang-aabuso sa mga mismong tagapagsunod nila, kagaya ba naman ng paglagay ng sili sa mata at ari at pagbagok ng ulo sa pader, ng sapilitang panggagamit sa mga bata na manlimos sa kalsada. Kung mapatunayan sa hukuman na totoo, these all constitute charges of child abuse, serious physical injuries, and even human trafficking, which warrants life imprisonment. Di po nakakagulat na ito mismo ang kinakaharap ng kaso ni Ginoong Quiboloy sa Estados Unidos. Ito daw, si Ginoong Quiboloy, ay mahilig palibutan ang sarili ng mga magagandang babae. Yung mga choir sa likod niya, puro magaganda. At itong mga photos na ito ay public photos na galing sa internet at sa media. Mayroon po tayong documentation ng mga babaeng taga-Ukraine na paulit-ulit na pinagsamantalahan ni Quiboloy sa paniniwalang ang pakikipagtalik sa kanya ay pagsasakripiso para sa Diyos Ama. Sila ay kasama din sa choir ni Quiboloy. Panoorin po natin ang mga video na ito bilang bahagi ng aking opening statement. Ang mga babaeng ito ay handang magbigay ng kanilang testimonya in person, kung hindi lang dahil sa matinding digmaan sa Ukraine ngayon. Sila po ay nagbigay ng kanilang consent videos na ito. So, panoorin muna natin si Yas Sofia. About 21 years old. It was the 2014. And Where did you stay? I stay in a dorm, like a building, a separate building. And most of the people there was Ukrainian. Tell me how your relationship with Pastor Quiboloy developed or unfolded. At first, our relationship was very good, very warm, very friendly. I didn't feel anything like, oh, he's like me, no, there's nothing about that. He transferred me in one room. I live with the Jack Roy. She's pastoral and one of the closest, like she's very close to pastor. And I live with her in one room. And little by little, some girls like Jack Roy and other girls of pastorals are Filipino. They used to fellowship to me like, are you ready to sacrifice everything to God, to the Father, like pastor? Of course, I already sacrificed. I leave my job, I leave my school, I leave my friends and my parents. I already sacrificed a lot of, so what do you mean? I cannot understand because I already sacrificed and it's the life that I choose and I live and I believe that this is God's way for me. So, and they were just like, even your body, you can sacrifice. When he see that there is no Ukrainian girls and I'm alone, so he start more and more to talk to me. Are you want to sacrifice? Are you want to sacrifice everything, even your body? I'm very innocent. I really didn't, nobody talked to me like straightly that this is what will happen. And I remember that time came and Atejah came to me in the night and she said, I want you to massage pastor's feet before he sleep. When Atejah called me for night to massage him, I didn't think that this is what will happen, even though I was nervous. And she saw that I'm crying, but I'm still do what they want me to do. I wake up, I put this pajama and I'm crying, I'm scaring, and it's night, and they put me, because I never stay in pastor alone in the night, in the dark, and I was nervous.
It was big room, and before room there is one little room. So Atijak lead me there, and she said, "Go in pastor's room." And I just stayed in this little room because I was scary and I was crying, and pastor was waiting for me. Till he realized that I'm not coming, and he by myself went out and pulled me in his room. And I was like scary, and he said like massage my feet here, and then little by little, and I was very nervous, and it was dark. And suddenly he started to move my hands to put on his butt. But he said massage here, and I said, "Oh my God, okay," and I massaged. And after that, little by little, he just turned to me and he removed my clothes. And I even can, because I was very shocked. I was like, I cannot explain because I was nervous. This is what happened. He just removed my clothes and have sex with me. Women below the age of 18 years old, were they also being used sexually? Yeah, I didn't know about this for how many years till before I left Philippines. I heard from other, like, she's very close to pastor. She grew up with him. She's a senior there, and she's pastoral. And I heard that, "Oh, you're crying," because I always complain about this pastoral's ministry. And she said, "Oh, you're crying that you're pastorals. At least you're mature, but I become a pastoral in 12 years old." This is time when I was like shocked. The next day when I heard this, that become a pastoral and 12 years old, I started to fight with pastor and ask why. Is it normal? No, Sophia, there's nothing normal about it. This is child abuse. Ngayon naman po, pakinggan natin si alias Nina. I think it's like 2012 that I came. My mom and my siblings, they started to attend first the congregation here in Ukraine. So they were trying me to that I will also join them. They've been like trying to get me in also to the kingdom. What year did you go to Davao? Oh, I think it's 2012. Okay, and then can you tell me how you became a pastoral? I became pastoral maybe maybe 5 or 6 months. I remember there was one day we had the preparation for there's ICD, International Children's Day. So I joined the dances, and I remember after it's like late at night, somebody called me and they said that Pastor Kibaloy, like he's waiting for you, he's calling. So I didn't like think anything, and then when Pastor Kibaloy called me, like he was asking me if I will become a pastoral, and he said that you must sacrifice everything, including your body. But I was like very innocent to that. I did not understand. I thought it just sacrificed your body, that it's you will not be married like that. There was time that he was calling me at night again, and then he was trying to explain to me what is the meaning of that. Like you have to like sacrifice your body. You have to have a sex with him. Not right away that I was okay with that. It's like maybe 4 months more. Around what month did it start when he started? Maybe it's like summer 2013, something like that. How long were you a pastoral, and how long were you being used by Pastor Kiboloy? If it's from 2013, and then I left 2021. So it's like 8 years, I think. And during that whole period, you were being sexually used by Kiboloy? Yes. You also met the other pastorals, the other Ukrainian pastorals? Yes, all of us. You don't even think that others are like that also, because they're saying like don't tell anybody. It's a very like sacred ministry. Not everybody can like be like that. It's not all the same. It's like once or 2 times, and the other one they have to be like
every week, like night. It's called night duty. Okay. Like us, we've been there every week. We have to go. There's like schedule for every girl that you have to be there. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. One time at night, he came to me to my room to have a sex, and I was crying. I said that I don't want. And he got mad at me. He said like, "You're going to hell because of that." Bilang patunay na hindi sila nagsisinungaling, nagpadala pa ng maraming larawan ang ating witness na kasama nila si Kibuloy. Sa likod ng mga ngiti, ay mga pang-aabuso pala. Pag may mamamayang napahirapan, di tayo pwede magbulag-bulagan. Pag ang mga babae ay inabuso, kailangan nating kumilos. Pag ang bata ay sinasaktan, kailangan nating magsama-sama bilang isang lipunan para sila ay iligtas. With all my heart, dear colleagues and friends, with all of me, I believe that this is the only calculus that matters. So, ngayon po, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon magbasa ng kanyang salaysay ang pangunahing witness natin na si alias Amanda. So, Miss Amanda, you have the floor. Good morning, Madam Chair. Attorney Ayan M. Entrina, appearing for alias Amanda. Salamat, Attorney Ayan. Yes, Miss Amanda, please proceed. Good morning, Honorable Chairperson Risa Hontiveros and other honorable members of the committee. Ako po si alias Amanda. Ngayong umaga po ay babasahin ko ang aking salaysay na dati ko na rin na idetalye sa affidavit. Isasubmit ko rin po ang affidavit na yon sa ating chairperson. Dati po akong full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Gagamitin ko po ang abbreviation na KJC. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy bilang minor de edad na pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC ministry dahil sa aking ama na masugid na kasamang kapatid kong babae na 10 years old naman mula 2010 to 2011 naging aktibong member kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng OTAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Bata pa kami noon kaya wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yun sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kaming magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC.
At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama. Malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako.
Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Pumaselan ito. Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot. At nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame. At dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng Ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog akong nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Mula noon ay inobserbahan ko na ang mga miyembro ng close-in pastorals. May isang pastoral lagi na maliligo, magbibihis at gagamit ng kaparehong shampoo at body wash na ginagamit ko. Tulad rin sa naranasan ko, babalik ang pastoral mga alas 6 o alas 7 ng umaga. Mula noon, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Hindi ko naintindihan ng KJC ministry. Noong 2016, may misa sa open field sa loob ng compound ni Kibuloy. Habang nangangaral siya, hiniram ko ang telepono ng isa ko pang kasamahan at tinawagan ko ang nanay ko na saktong nasa airport noon. Napaiyak ako habang nagmamakawa sa nanay ko na balikan ako sa compound. Pagdating niya, napaiyak ako ulit. Nang hingi ako ng pamasahe kasi sabi ko, gusto ko nang umuwi at sabihin sa kanya ang mga totoong nangyayari. Pagkaalis ko sa KJC, pumunta naman ang nanay ko sa Davao City para i-rescue ang kapatid ko. Pinahirapan nila ang nanay ko. Pero dahil minor ang kapatid ko, sa kalaunan ay na-release din siya. Ang masasabi ko lang, sobrang traumatic ng pinagdaanan ko sa loob ng KJC compound. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-recover. Hindi nila nilalabas ang aking transcript of record sa JMC. Ang paaral ng pag-aari ni Kim. Dahil may utang daw kaming tuition, kami ng kapatid ko. Samantalang, una pa lang sinabi na nila na kami ay scholar.
nakipag-ugnayan na rin ako sa mga dating pastoral na hindi na rin kontaktado sa KJC. Ibinahagi din nila sa akin ang kanilang mga kakilakilabot na karanasan sa loob. Alam kong hindi lang ako ang minor de edad na biktima ng sexual harassment ni Kibuloy. Pinapasalamatan ko ang committee ito sa pagkakataong magsalita sa harapan ninyo ngayon. Thank you po. At higit, Amanda, pinasasalamatan ng komite ang iyong pagdalo dito ngayong umaga at pagkwento ng iyong kwentong buhay kahit napakahirap. At niyayakap ka po ng komite. Maraming salamat sa pagsalita mo. Kung maaari, ilang follow-up questions lamang, no? Patungkol dun sa salaysay ninyo. So para lang makuha ulit yung confirmation nyo, dahil paulit-ulit nyo ring sinabi dito sa salaysay, nabanggit mo na, minor de edad ka, no? Nung simulan kang abusuhin ni Kibuloy. Tama po ba iyon? Opo, tama po. Okay. At sa iyong pagkakaalam, may iba ka pa bang nakasama na minor de edad na close-in pastoral? Ibig pong sabihin, yung pinagsasamantalahan din silang mga minor de edad ni Kibuloy. Opo, meron din po. Sa iyong pag-estima, Amanda, mga ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, may meeting po kasi kami noon. Pinagsama-sama kami sa isang room. Tapos may list po ng pastoral. Doon ko po nakita na nasa 200, mahigit po kami. Pero hindi po ako ganun kasigurado kung close-in po ba, o close-in lang po ba yon or kasama ang outer circle ng pastoral. Kasi may dalawa pong klase ng pastoral. Inner circle at outer circle po. Okay. So yung inner circle na pastoral, yun yung whether menor de edad o hindi menor de edad, pinagsasamantalahan ni Kibuloy. Opo, yan po ang inner circle. Yun. And then yung outer circle, yun po yung bumubuo ng kabuoang 200. Yung outer circle po, yun yung susunod na maging inner circle. I see. Ano yun? Parang tinetrain pa sila, hinahanda pa sila. Parang ganun po. Okay. Ano po ba yung mga sinabi nila? Halimbawa itong paulit-ulit ko ling narinig na pangalan na si Jacqueline Roy. Binanggit din nung si Elias Sofia, Jacqueline Roy. Ano po yung privileges na sinasabi nila sa pagiging pastoral? May mga perks ba yan? May special treatment ba? At kaya ko po itinatanong, Miss Amanda, kasi gusto ko lang ikumpara yung pagtrato dun sa ibang mga regular members na nagpapagod naman na maglimos, no, sa mainit na kalsada. So pero sa pastoral, ano yung special treatment kunyari na ipinapangako? Pag napabilang ka po sa tinatawag na pastoral, pwede ka pong makapag-aral, makakain ng masasarap na pagkain. Yung tirahan po namin doon, aircon, yung shower namin, may heater. Tapos napapasama din po kami sa dinner or lunch ni Kibuloy, kasama ng ibang close-in. Ganun po. At lahat din ba ng mga close-in pastoral na pinapangakuan ng ganitong mga privileges, lahat ba sila, lahat ba kayo noon kasama din dun sa choir? Opo, kasama po kami. Paano kung hindi marunong kumanta? Design lang po yung iba sa likod. Okay, so basta... Hindi naman po lahat may hawak ng mic. Yun po. Okay. At ito nga, mabalikan natin yung narinig ko sa inyo, narinig ko kay Elias Sofia na pangalan. Sino naman yung Jacqueline Roy na yan o Ate Jack na yan na binanggit sa video at banggit nyo rin sa inyong salaysay? Siya po yung ate-ate namin na bridge po namin bago kami mag-report kay Kibuloy po. So siya yung nagtutulay sa inyo. Opo.
patungo sa pagiging close-in pastoral. Tapos may mga instruction po siya na magdasal po muna kami bago namin iharap yung sarili namin kay Kibuloy. Pero ate-ate ang trato nyo sa kanya. Opo. Kasi tawag din ni Elias Sofia sa kanya, Ate Jack. Opo. Okay. Comsec, paki-note na sa susunod na pagdinig natin, imbitahin natin bilang resource person si Ms. Jacqueline Roy. So, Miss Amanda, napanood nyo rin naman kasama nating lahat yung videos ng mga Ukrainians, sina Elias Sofia at saka Elias Nina. Naalala ka ba nung nandun ka pa rin dun sa kingdom na may mga Ukrainian nga na nandoon? Meron na po. Meron Meron na po. Okay. Sige, babalikan natin yung tungkol sa mga Ukrainian women sa hearing na ito. Nabanggit mo rin no, na hindi pa rin binibigay ang iyong transcript of records ng JMC, yung Jose Maria College Foundation Incorporated. So, tama ba yun yung buong pangalan ng JMC? Jose Maria College Foundation? Opo. Okay. So, anong naging impact niyan sa buhay mo? Kasi alam naman natin, tuwing mag-aaral tayo, magtatapos, yung TOR na yon kailangan natin para either patuloy na makapag-aral or kung tapos na talaga, makapagtrabaho. So, anong impact na pati TOR mo nasa kamay pa rin ng JMC? Sobrang naapektuhan po ako noon kasi nung bata pa po ako, pangarap ko po talagang makapagtapos. Yun po yung pride ko talaga. Tapos, nung hindi ko nakuha yung TOR ko, parang gumuho po yung gumuho yung mundo ko. Tapos, buti na lang po ngayon, kahit papano, may nakukuha pa rin trabaho kahit hindi nakapagtapos. Pero kasi, isa kasi sa pride ko yung makapagtapos po talaga. At this point, Miss Amanda, may ipapakita po akong video. Panoorin po natin. Mag-iingat kayo ngayon. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gera ang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo, hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo, mga prostitute kayo. Ikaw ba yung pinatutungkulan dito sa video na ito, Miss Amanda? Tinawag kayong pobre, prostitute. Ganito ba yung kanilang pananalita sa mga tumitiwalag sa kanya? Opo, ganyan po. Mas lalo na po sa mga pastoral. Sa mga pastoral na tumitiwalag. At ikaw ba mismo ang pinatutungkulan niya sa video na yan? Opo. At ginantihan ka nga ba ni Kibuloy? Nag-file ba ng kaso laban sa'yo? O yung ibang mga miyembro ng pamilya mo, mayroon bang ginawa rin sa kanila? Opo, at pending pa po yung cyber libel na kinaso po nila sa akin. Kinasuhan ka ng cyber libel? Opo. Okay. Tapos sa family ko naman po, marami pong nangaharas through messenger po. Chinachat po kami ng mga members, tapos sinasabihan po kami ng yawa, tapos blasphemer po. Alam ko yung salitang yawa, napakasakit na mura yon, no? Sa lengguaheng Bisaya. Ano yung huling sinabi nyo? Blasphemer. Blasphemer. So kayo na nga itong inabuso, kayo pa yung inaabuso ngayon. At kayo pa yung kinasuhan. Opo. Cyber libel. At hinaharas pa sa social media. Alright. Very well noted yan ng komite. At this point, Miss Amanda, maraming salamat. Kung kaya nyo pa, just let the chair know. Kung hindi, pero kung kaya nyo pa, baka mamaya
kung bumalik at dumating yung iba ko pang mga kasama ay baka may tanong sa inyo. But just let the chair know kung ano yung kaya mong gawin. Okay po, Madam Chair. Maraming salamat, Ms. Amanda. Ngayon po, yung susunod natin na witness ay si Elias Jerome. Jerome, maaari mo nang basahin yung inyong statement. Good afternoon po, Madam Chair. Ako po si alias Jerome. Nanumpa po sa batas na malayang nagsasalaysay sa buong katotohanan at sumunod. Naging membro po ako ng PGC dahil po sa mga ulang ko sa nanay ko po nung 2000 siya nagsimula. Yung 2000. Tapos po ako po ay nakasama sa KGC dahil sabi ng nanay ko magsamba daw sa KGC. Nung nagsimula po ako bilang po isang children's, yung bata pa lang po ako, 12 years old pa lang po ako, doon po sa amin, pinabibinta na po na ako ng putumaya, pastillas, at saka doon sa mall, cheese stick, sa mga mall, sa lahat na, pinapara po nila ako ng elementary, kaso bawal po ako pumasok sa paaralan. Pag hindi pa ako naglalampaso, nagbibinta ng putumaya tuwing umaga. Then po, yung kalaunan po, nagandahan naman ako sa sistema kasi para malayo naman ako sa yung yung mga bisyo. Tapos po dinala po ako sa as a part-time worker doon sa Cagayan de Oro noong 2002. Then sumali po ako sa youth camp doon sa Davao International Youth Congress. Hindi pa po ako bumalik po ako dito, tapos nag-decide po ako na mag full-time worker sa KGC noong 2004. Inikayat po ako na mag full-time ng The Kingdom of Jesus Christ dahil mahilig po ako sa musika, sa sports. Sinabihan ako na ma-develop ko daw ang kakayanan ko sa pag full-time worker. At meron din nagsabi sa akin na tinatawag namin youth leader o youth coordinator na huwag ka nang bumalik sa inyo. Tapos huwag ka nang mag-aral kasi pag mag-graduate ka, ganun din. Bibitbitin mo rin, plastic rin. Yun ang sinabi sa amin. Nung pumayag po ako, dinala po ako sa mansion ni Pastor sa Barangay Saoyo, Novaliches, Quezon City. Yun sinabi ni Miss Amanda doon sa Mozart Street. Compound doon na nakatira sa mga full-time. Katabi nito sa mansion ni Pastor at sa transmitter is Seminay. Pinatigil po ako mag-aral at dahil bata pa po ako, pinagbinta po ako ng kutsinta, pinag-solicit. At pinag-solicit po ako dito sa buong Kamaynalaan. Since ang edad ko po noon, mga 14. Tapos po, nung lahat ng mall dito sa lahat ng mga mall dito sa Manila, naikot ka na po eh. At sa buong Luzon, lahat ng mga mall dito, yun po kami po yung umakyat sa bus, nagsusulisit, umakyat sa jeep, nagbibigay ng mga liter, sinasabi na estudyante daw po kami, pero hindi kami totoong estudyante. Lahat po mga ID ginagamit po namin, puro piki. Ginagawan po kami ng mga piki, ng mga ID, piki, ng mga student. Tapos po, tuwing December, gumagawa din sila ng mga piki, ng mga association. Marami pong association, 7 association nata yun. Natandaan ko po mga association, Alay sa May Kapansanan Association, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha, Sons of David Orchestra, tapos Silencio Foundation, mga Shavers, meron pang yung mas marami pa ginagawa nila. Tapos student, mas marami pa sila mga association na ginagawa kahit piki. Pagkatapos nun, yun, binibigyan kami ng mga picking ID din at saka yung mga picking mga letter na pagkatapos, meron po kaming pag naglalabas po kami doon sa mansion sa Saoyo, meron po kaming mga by category kasi doon po yung yung nagsusolicit doon at saka nagtitinda. Merong category A, A+, B at C.
Ako po, nabilong po ako sa category A+, kasi po, nagre-remit po ako everyday 2,000 po. At saka bawal po kami, lalabas po kami doon, dapat alas 4, alas 5 na madaling araw, maliligo na po kami kasi meron, dadating na po yung mga bus, yung ginagamit nila na bus na nirerentahan nila, yung lipad bus na nun sa Novaliches. Tapos meron din siya mga bus na mga yung para sa mga category A+ na mga aircon, mga KGC bus. Tapos doon po kami sumasakay yung mga category A+ kasi malaki daw ang income namin. Tapos yung masaklap doon, meron kasi kung category C at saka D ka, yung income mo lang 500 pababa, doon ka matutulog sa walang aircon, mabaho yung paa, tapos magulo, marami magnanakaw. Kung kunwari, wala kang income, tapos umuwi ka ng umaga. Pag umagaan yan, hindi ka na papalabasin, tapos sabihin, doon ka na sa kusina or doon sa labandera, maglaba ka. Papalabihin ka ng mga 1,000 na pantalon, pabaras sa'yo yan kapag wala kang kita. Pagkatapos nun, lumaki na ako nung mga 2009, na nilipat ako ng ministry. Yung pagtitinda kasi, by ministry kasi yan, nabilong po ako sa logistic department noon, nung time nag full time ako noong 2004. Pagkatapos nun, nalipat ako ng ministry, nilipat po ako sa yung pag-distribute ng ng Coca-Cola, yung mga soft drinks, kasi nagnegosyo siya ng doon sa Sauyo, yung mga soft drinks. Pagkatapos noon hindi ko akalain na magkasala daw ako kasi hindi pa naman ako nakaranas na mag-girlfriend dati noon eh. Kaya nag-girlfriend po ako. Nagkanubya po ako ng anak sa isa naming suki na wala naman kaming ginawa, tapos niyaya ko lang siya manood ng sine. Pagkatapos nun, sinabi ko lang sa kasamahan ko, tapos nireport na ako. Kasalanan daw. Kaya na December 29, natawag na kami ng meeting sa isang hook-up. Ang tawag ni Pastor, yung hook-up, yung true calling siya, tapos yung nasa Amerika ata si Kibuloy nun, in-hook up niya kami. Marami kami may sala, iba-ibang klaseng sala, nanonood ng sine, nagibagsintahan, tapos naglalaro lang ng Dota. Yun ang mga kasalanan namin. Kasi nandun siya sa Amerika, lahat kami ng full time, nasa loob ng compound ng Jesus Christ, nandun lahat kami na may sala. Sinabitan ng mahabang papel sa liig, doon nagkasulat ang lahat ng mga kasalanan at namin, at yun kasalanan ng iba pang lalaro na pagdota, pambababae, panonood ng sine. Pinatayo kami sa harapan. Bawal kasi sa aming mga full time na maglaro ng computer, tumanggap ng tip, manonood ng sine, makihalubilo sa mga hindi namin kapwa membro. The Kingdom of Jesus Christ, dapat kasi buong pagkatao namin, ialay namin kay Pastor. So once na mag full time ka, mag fill up ka, bawal ka na po tumawag sa mga pamilya niyo. Lalo-lalo na pag yung pamilya mo hindi member, hindi full-time worker, bawal ka talaga tumawag niyan. Dapat lahat ng buong pagkatao mo, ialay mo sa kanya. Kung magtitinda ka, dapat remit all. Pag after niyan, pag remit all, dapat wala kahit piso, bawal ka magtira ng pera doon sa kahit cabinet mo. Inaano nila yan, ini-inspect nila yan kung mayroon kang pirang tinatago. Ganon sila kalupit. Nakakabit yung sound system, ang tawag ni Pastor Kibuloy, kaya rinig lahat ng nandun sa sinabi niya sa amin, kami, mga yawa, mga satanas, mga serpent seed daw kami. Sinabi niya sa amin, bilang parusa, dapat naming iuntog ang mga ulo namin sa pader at suntokin ang semento hanggang dumugo ang ulo at kamay namin. Dapat din daw namin lagyan ng sila sa mga sili sa mata at bibig at ang ari namin. Doon ko naisip na kumala sa Kingdom of Jesus Christ kasi pinatawag na kami, nagpaalam kami sa isa kong kasama pero hindi kami pinalabas sa compound, sa task force. May lalaking may baril. Dapat doon natawag na kami, nagpaalam na sana kami na lalabas para madala namin yung mga damit namin pero hindi kami pinayagan. Nilagay kami sa isang Bartolina. Mainit na dahil malapit yung sayero ng bubong dito. Nagsasampay ng damit ang mga labandera dahil madaling matuyo yung damit doon kasi walang ilaw at walang electric fan, masyadong mainit. 2 araw kami nandun at umakyat si minister, 2 minister, ang pangalan nila Jojo Pablo at saka si Gio Ayang.
ang leader ng Task Force Davao na may kasama silang mga armadong lalaki. Pinilit kaming suntukin ang simento at iuntog ang mga ulo namin sa pader hanggang dumugo. So ginawa mo talaga yung iniutos sa inyo na inuntog mo talaga ulo mo sa pader hanggang tumugo yung ulo mo? Opo ma'am, before yun binasahan mo na kasi ng Biblia kasi kalooban doon ng Ama, tapos pinapirma po kami ng waiver. Hindi namin alam ang nakasulat doon. Pag mayroong mangyari sa amin, kagustuhan daw namin. Sige po, patuloy sa pagbasa. Halos hindi namin makayanan yun, mama. Tapos, meron akong kasama doon na sinabi niya sa kasama ko, akala ko langit to, hindi pala, impyerno daw. Kasi yung naranas namin, ang pakiramdam ko that time, parang mamamatay na ata ako o mabubulag dahil may sili pa yung mata ko at saka bibig. Akala namin, hindi namin makayanan. May kasama din kaming saxophonist doon na may sala din. Siya din ang parang close friends din siya ni Kibuloy. Siya ang tag-saxophonist namin siya doon sa The Kingdom of Jesus Christ. Ang sala niya naman, meron yata siyang nilamas na pastoral, kaya galit na galit si Kibuloy. Ang ginawa sa kanya, sinampal sa harap namin. Hindi nila alam na yung tao pala yun, may sakit pala sa puso nun. Pero sabi nila sa amin na namatay na daw yun dahil na stroke. Dahil pagkasampal. Pero hindi namin nakita kasi kinulong na kami. Pinahinga lang kami sa 1 linggo bago kami nilipat kami noong December 2009 sa isang abandonadong building ng Guadalupe, Makati City. Yung tinatawag nilang Isimenay office ngayon. Doon kami dinala. 2 palit lang yung mga damit namin, inold nila, yung mga malita namin. Binigyan lang kami ng 2 damit, pang trabaho lang. At ating gabi, inutusan kami na i-demolish ang mga pader na yun kasi yung building na yun ng Isimenay, abandoned building yun galing sa ABCB na nabili ni Kibuloy. Yung ginawa namin doon, magtrabaho, kaso nagtatrabaho kami walang permit, kaya magtatrabaho kami noon madaling araw. Dinidemolish namin yung bawat kwarto doon, 11th floor hanggang sa baba. Yun ang ginagawa namin. Tapos mayroon kaming doon, mayroong 2 gwardiya na mayroong mga baril, kaya hindi kami basta-basta makatakas. Dahil sa madaming aksidente na naisipan na namin, kasama ko nang tumakas, gumawa kami ng basketball ring sa ground floor at linaro namin yung mga gwardiya dahil mahilig sila sa basketball hanggang mapagod sila. Kaya noong gabi na yun, mahimbing ang tulog doon. Kaya doon kami naka-tsansa na tumakas. Kahit wala kami mga damit, tumakas kami. Katapos noon, nag-taxi kami, papunta kami sa Lunita. Wala naman kami dalang damit, wala kaming pira. Ang ginawa na lang namin, doon kami sa Lunita, kaumagahan. Tapos hinahanap namin yung kasamaan din namin matagal lang lumabas na nagbo-boarding house. Nagbo-boarding house doon sa Sampaloc. Kaya nakitira muna kami. Hindi namin alam kung makakasurvive kami kasi wala naman kaming pinag-aralan Hindi kami nakapagtapos ng high school kasi sabi nga pag-aralin kami pero hindi kami nakapagtapos. Pagkatapos hindi namin alam kung anong gagawin namin, Madam Chair, na kung ano nang gagawin sa buhay namin. Hindi kami makapagtrabaho ng maayos. Kaya naisipan namin na yung ginagawa namin sa loob dati sa KGC na magtitinda, ginawa na lang namin din magtitinda para mabuhay lang, makapag-survive sa buhay. Kaya noon, kung nakikita namin yung mga kasamahan namin dun sa loob, pag nakikita kami nagtitinda para sa sarili namin, tinatawag kami serpent seed. Yung serpent seed yan, yawa yan yung nila, yun ang mga words nila, serpent seed. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Follow-up questions sa testimonya mo. Opo. Paano mo nalaman na si Kibuloy mismo ang nagpautos sa pananakit sa inyo? Kaya- Siya ba mismo ang nagsabi? Sinabi ko sa affidavit, Madam Chair, na tumawag siya mismo sa amin. Yun ang tinatawag naming hook up, draw calling yun. Tapos kinokonik namin sa sa speaker para lahat kami, mga 2,000 ata kami sa loob ng yung compound. Makakarinig kami lahat, maraming witness. Tapos yun yung sinabi niya, iuntog niyo yung ulo niyo hanggang dumugo.
yun ang akala nga namin hindi yun mangyayari kasi pinapahinga lang kami dun sa kwarto na tinatawag namin Bartolina eh. Kasi kadalasan kasi pag may mga kasalanan ganyan, mga minor kasalanan lang kasi yan dun sa loob eh. Nanliligaw, nagdodota. Ang kadalasang punishment nila yan, pinapalo sa puwet or hindi kaya pinapasting. Hindi pinapakain, gabi lang, tapos tubig at saka lugaw lang. Akala namin yun lang yung punishment namin. Hindi namin nakalain na yun pala gagawin sa amin, para kaming pumasok sa isang fraternity. Na tutorturin ka pala. So torture, parang hazing pala. Parang ganun palang gagawin sa amin. At 2,000 kayo na nakarinig yon Marami. dun sa hookup nung siya ay nasa US. Opo. Okay. At may ebidensya ka pa ba nung pananakit? Yung sa katawan mo mismo halimbawa, may mga bakas pa ba? Ang sa akin, ang ebidensya ko lang po, dito sa kamay, yung pagsusuntok ko sa pader, ito po. Meron pa yung mga mga piklat, 2. Ito po, ma'am. Sa biblia. So sa kaliwang kamao mo, Meron din ako dito sa konti lang, pero hindi ko na ipakita. Tago. Meron ako dito sa yung pag-untog ko sa ulo. so may balat ka pa sa Oo, ulo, may sa mga bumbunan. dito. Kasi dapat pag sinuntok mo yung kamay mo, dapat hindi ka titigil pag hindi dumugo eh. Dapat yung ginagawa ko, kasi pader yun, meron kasing matulis dun, para lang dumugo yung kamay ko, dun ko sinuntok talaga sa matulis. Sa kanto. Para mabilis, opo. Sa kanto, So- at saka yung ulo ko dun ko inuntog para mabilis lang dumugo. Sa kanto din? Oo, Kung inuntog ang kanto ulo mo? Kaya nga yung kasamaan ko kasi, yung mga kasamaan ko, 12 kami nun eh, marami. Yung kasamaan ko, untog ng untog, parang may na dito, may sungay na kasi lumaki na yung ulo niya, kakauntog sa yung pader. Hindi niya alam kung paano Hindi kayo na masugatan. brain damage. Akala nga namin mamatay na kami nun, Madam Chair eh. Sa tili pa lang dun sa ari namin, parang hindi namin 1 week namin tiniis nun. Parang nilagyan ng lighter yung namin, yung ari, yung itlog namin, parang nilagyan ng lighter sa tiis. My God. So talagang torture. Talagang parang hazing. And yung 2 sugat sa kaliwang kamao mo ay dahil sinuntok mo rin siya dun sa kanto hanggang dumugo talaga Oo, siya. dumugo. Hindi kasi pinapatigil ng 2 taong na yun, si Jojo Pablo at saka Gio Ayang, pag hindi dumugo. Ninunote po namin yung mga pangalan na binabanggit nyo para sa posibleng pag-imbita din sa susunod na pagdinig. At yung 12 na kasama mo nung na-torture, sino-sino po sila? Mga kasamaan ko rin po, pero hindi ko dapat mabanggit yung pangalan eh. Tama. Kilala ko naman yung mga pangalan, pero baka sila natakot kasi sila. Takot din naman ako nung pag-nangyari nung, kaya nanahimik na lang po ako. Kaya nakita ko doon sa sa post niyo sa Facebook na about Kang Kipuloy, kaya nanghingi na rin ako ng tulong, mag-testify po ako dito sa Senado. At maraming salamat sa pag-testify mo, Jerome. Tagang salamat. Ngayon, tatawagin natin yung ating susunod na witness, victim survivor din, si Ms. Arlene Stone. Ms. Arlene, online ka pa rin? Yes, Madam Chair, andito po ako. Yes, salamat, Magandang umaga Ms. Arlene. Magandang umaga rin po sa iyo. Comsec, pwede ba natin ipakita si Ms. Arlene para makita at marinig ng lahat? Oo. Ms. Arlene, pakibuksan yung camera nyo. Okay. Akala ko nakabukas. Okay, salamat Ms. Arlene. Ngayon nakabukas na at kitang-kita ka namin. Okay. Magandang umaga po muli sa iyo. Ms. Arlene, you were there before the year 2000. So you probably have a perspective also on the early years of the ministry of KJC. You said in an interview that as coordinator, humihingi kayo ng pera para kay Kibuloy at yung mga tao naman nagbebenta ng ari-arian nila para maka-generate ng pera para kay Kibuloy. Pwede nyo ba itong ikwento sa komite? Yes po, Madam Chair. Una po sa lahat, magandang umaga po sa lahat na naririnig na nakikinig sa atin ngayon. Yes, 1991 po ako na naging member ni Kibuloy. Tapos naging pastoral din po ako ng 2 taon.
So Tapos yung karanasan ni Miss Amanda, karanasan nyo rin ng 2 taon. hindi ko po naranasan yung sexually abused Okay. doon as pastoral. Kasi sabi po, katulad ng sabi ni alias Amanda, 2 uri po yung pastoral. Okay. So nasa inner circle lang po ako. Wala po ako sa inner of the innermost. Okay. So yun po ang experience ko. Taga linis ng kwarto niya, taga laba ng mga gamit niya, taga masahe ng kanyang mga spiritual wives o yung mga administrator na tawag. Mhm. Tapos naging ano din po ako, nagtitinda din po ako at the age of 15 years old, 16 years old. Traffic po kami along Mindanao area all the way to Manila. So ito po ano ko na lang to, parang summary na lang itong gagawin ko. And then after noon ginawa ko akong isang coordinator sa isang province sa Mindanao. Before 2000 po yun, 1999 sa Osamis po. Noong 1999 po, approaching yung 2000, ang sinabi po sa amin ni Kibuloy na glorification na yung 2000. At lahat po ng mga members ay kailangang ihikayat namin na ibigay yung kanilang mga ari-arian, ibenta yung kanilang mga properties at lumipat na sa Davao. Kasi yun po yung millennial service na tinatawag namin. So as coordinator po, ako po ay lubos na naniniwala sa ginagawa ko na tama nung time na yun. Ako po ay naniniwala nung time na yun na si Kibuloy ay pinadala talaga ng Diyos. At lahat ng kanyang sinasabi ay dapat ko pong sundin. So yun po, sinunod ko po yung sinabi niya. Kinumbinsi ko po yung mga members doon na ibinta yung kanilang mga ari-arian, yung may mga ari-arian po, at ibigay po doon sa Central, sa Davao. Pero yung iba po na walang mga ari-arian ay kailangan po nilang mangutang sa turko, sa 5-6 para may maibigay po. Kasi meron po kaming mga goals. May mga quota po ang bawat provinces at bawat isa. Yung quota po namin ay dinidivide po namin yan sa mga members. So, kaya pinipiga po namin yung mga members as coordinator na maibigay nila. Kasi kung hindi po nila maibigay, kami po ang mapaparusahan as leader. Tapos yung mga member po, pag hindi po nila maibigay din yun, meron din pong parusa sa kanila. Magiging disfellowship sila o kaya matatanggal po ang membership nila sa paglilingkod. So, yun po ang nangyari hanggang lumabas po ako after nung millennial service kasi nakita ko po hindi po nangyari yung pinangako ni Kibuloy na magre-reign na si Jesus Christ at magkaroon na ng second coming. So, nung nakita ko na hindi natuloy yung mga sinasabi niya at after kasi meron po kaming reshuffling na tinatawag after ng millennial service, after noon, meron kaming reshuffling. Ipinabalik po ako doon sa dating assignment ko. Ako po ay parang nahihiya na humarap sa mga members na wala akong ma-explain sa kanila na tama. Kung, papaano ko i-explain, hindi naman bumalik si Jesus. Tapos wala ng mga ari-arian yung mga members, yung mga tao. Wala na silang babalikan sa kanilang pamamahay. So kaya po ako lumabas ng year 2000. Salamat, Miss Arlene. Actually, habang nagsasalaysay kayo, naalala ko rin yung aming investigasyon sa Socorro. No? Doon naman kay Senyor Aguila na may sinasabing mangyayari na yung end of the world, kaya pumunta na sa isang partikular na lugar, ibenta yung mga bahay nila, mga ari-arian nila, and then pagkatapos hindi naman pala talaga nangyari. So, naalala ko po talaga yun. And sa kwento po ninyo, Ms. Arlene, so masasabi niyo po bang believer kayo dati? Pakiulit po, Madam Chair. Dati, sa pagkwento ninyo, palabas na ganon. So, masasabi niyo po bang believer kayo kay Pastor Kibuloy at believer kayo sa KJC, yung itinuturo nito?
alam niyo po, Madam Chair, medyo yung ano po natin, yung connection, choppy-choppy po yung ano yung boses niyo, hindi ko po naintindihan. So i-mute ko kaya muna yung aking end dito. Tsaka Ano po? ulit. Sure. Bagal na lang. Masasabi niyo po ba na dati, believer kayo kay Kibuloy? Naniniwala po talaga kayo kay Kibuloy noon? Opo, Madam Chair. Taos-puso po akong naniniwala noon kay Kibuloy. In fact, kung nung time na yon, kung sasabihin ni Kibuloy na maging suicide bomber ako, ginawa ko na siguro din Wow. yon. Grabe. Ganon po ang commitment ko doon sa paglilingkod na yon. Okay. So whether sa paggawa ng mabuti o paggawa ng masama, basta kung inugtos niya, susundin siya ng mga naniniwala talaga sa kanya. At kayo ba, Miss Arlene, nakaranas din ng pananakit mula sa kamay either ni Kibuloy or ng mga taon niya, tulad ni Iris Jerome? Opo, Madam Chair, nung naging pastoral po ako, or no, before ako naging pastoral, nagtitinda po kami ng mga kakanin dyan sa Maynila. I think that was 1996 po. Kasi yung mga pastoral na nandito sa US, yung kasama ni Kibuloy, nanonood po sila ng sine at pwede na po silang magsuot ng mga shorts. Kasi nung time po yon, before ng 1996, bawal po kaming magsuot ng shorts at bawal talaga manood ng sine. Nung narinig namin yun na meron na palang kalayaan kami na gumawa, tsaka bata pa naman ako noon, hindi ako nakapanood ng sine ever since kasi 15 years old akong na-convert sa paglilingkod. So nanood kami ng sine. Kasama ko yung ibang mga workers. Ngayon, very proud kami nung bumalik sa workers house, pinagkukwento namin yung aming experience, yung aming napanood. Hindi pala pwede sa amin. Double standard pala. Sa kanila, pwede, mga administrator, pwede silang manood ng sine. Pero sa ibang mga workers, hindi pala. So ang nangyari, pina-line up po kami, pinalinya po kami. Tapos, bawat sine po na pinapanood namin ay 10 po yung slashes na palo. 6 po yung napanood kong sine. God. Kasi ang init po noon sa Maynila, pag naglalako po kasi ng kakanin, ang init-init po. So, yung sinehan kasi aircon. So, kaya nagpapalamig din kami doon, kaya napadalas yung yung panunood namin ng sine. So, 60 slashes po yung natanggap ko galing sa sa panunood ng sine. At saka si Pastor Kibuloy mismo ang pumalo sa akin. Tapos nung naging pastoral po ako, kasi po bawal talaga na kahit man lang magkaroon ng eye-to-eye contact sa opposite sex. Ngayon po, nagkataon po na merong incoming na open field concert noon sa Davao. Lahat po kami ay kailangan mag-imbita ng mga bisita. Nung time na yon ay pinag-partner po kami ng mga yung young adult na hindi mga workers, mga ordinary members. So, kaya nag-usap po kami nung young adult na opposite sex po. Marami po kasi, apat po kami noon na dapat mag-iimbita ng mga bisita para sa concert sana. Narinig po sa phone na may kausap akong lalaki, doon po sinampal po ako ni Kibuloy sa harapan ng siya mismo, harapan ng mga workers. Tsaka pinahiya po talaga ako nung time na yon. At So yun po sige po. Yun po ang mga physical abuse na naranasan ko. At dun po sa 60 slashes na mismo si Kibuloy ang gumawa, pambirang isipin yung ganyang karami, meron po bang naiwang bakas pa sa katawan mo dahil sa ganyang parusa?
Alam niyo po, Madam Chair, siguro mga 3 linggo po ako noon na hindi makaupo ng maayos. Kasi pag namamalo po siya, hindi po siya palipat-lipat sa ibang parte ng katawan. Kung saan po yung tumama yung unang palo po, doon na po yun hanggang 60. My God. Yung isang spot lang. So, yung puwet ko talagang namaga siya. Tsaka hindi mo maintindihan kung anong kulay. Hindi talaga ako makaupo ng mga 3 weeks. Grabe, grabe. Ngayon, Ms. Arlene, it's growing clear that sexual abuse was taking place in the kingdom. Pero may iba pa bang klaseng mga pang-aabusong ginawa? Meron din po kayong interview noon na nabanggit nyo na may pang-aabuso din sa senior citizens. Pwede mo po bang sabihin ito sa komite? Opo, pagdating po sa ating mga senior citizen, Madam Chair, may mga benefits po itong mga senior citizens po natin, no? Ito po ang mga benepisyo po nila ay kinukuha po kasi meron din po silang mga quota. So, ang nangyayari po, wala pong mga pambili ng gamot itong mga senior citizen natin. Kahit gatas po, wala po silang pambili kasi binibigay talaga lahat kay Kibuloy. Tsaka meron din po silang mga goal. Pag hindi po nila nakuha yung mga goal nila, humihingi po sila sa kanilang mga anak, no? Yung iba po, kahit yung mga senior citizen, ay nagtitinda pa rin sa lansangan, maliban na kinukuha yung kanilang mga benefits. Okay. Salamat, Ms. Arlene. Ngayon, i-address din po natin ngayon yung ipinupukol sa inyo ng mga bashers mo. Nagbalik loob ka naman daw sa kingdom, pinabinyagan mo naman daw yung anak mo doon. So, pwede mo bang ipaliwanag ito sa komite? Opo, Madam Chair. Noong 2004 po, ay nakapunta po ako dito sa US. Kasi po nakapag-asawa po ako ng American. Pinitisyonan po ako, pinapunta dito sa US. So nung nalaman po ng kingdom na nandito po ako sa US, ay tinawagan po ako at pinakonect po ako sa office nila. At nung nakakonect na po ako, ay pinadalhan po ako ng isang worker dito na lalaki para lagyan po ng satellite yung aking pamamahay para mapanood ko po si Kibuloy daily. So pinayagan ko po yun, nagkaroon po ako ng satellite hanggang paulit-ulit po nakikinig ako kay Kibuloy. Nagkaroon po uli ako ng desire na bumalik kasi sa totoo lang po, Madam Chair, ako nung lumabas ako, natatakot po ako sa buhay ko dito sa labas kasi lagi pong binibigay o sinasabi ni Kibuloy sa amin na magiging pariwara yung aming mga buhay dito sa labas. At kami po ay maiimperno, tapos magiging curse po yung buhay namin, yung family namin magiging curse. So nandyan po yan sa puso ko. Kaya nung nanonood ako sa programa niya, nagkaroon po ako ng desire uli na magbalik loob. So ngayon, nung nagbalik loob po ako, pinapunta po ako sa LA. So every time po na nandito si Kibuloy sa US, nung time na yon, 2005 po nung ako po ay nanganak sa aking panganay. So after po na nanganak ako ay gusto po ni Kibuloy na makita uli ako kasama yung aking family. So pumunta po kami ng aking pamilya sa LA para i-introduce ko yung aking husband sa kanya tsaka yung aking anak. So doon po nag-umpisa yung aming ugnayan na parang wala pong nangyari sa amin na parang hindi po ako lumabas. Yung aming relationship ay parang normal lang din kasi nakakausap ko si Kibuloy anytime, yung mga administrator, nakakausap ko, nakakasama ko silang kumain sa isang lamesa, sa isang table na hindi naman talaga accessible yan sa mga ordinary na worker.
Tsaka nung time na po yun, hindi ko po naranasan na magbayad ng yung tinatawag nila na rehabilitation fee. Katulad ng mga ibang workers na bumabalik, nagbabayad po sila ng rehab fee. Yung iba po nagbabayad ng 100,000, yung iba 50,000 pesos. Oo, pero sa akin po, hindi ko po naranasan yun. Na-connect po ako agad. At para sa akin po, isang privilege po yun na na-connect ako kay Kibuloy. Kaya pinabaptize ko po yung aking panganay na anak. At nung nandoon na po ako sa loob, nakakonek na po ako, pinadala po ako sa, pag pumunta po si Kibuloy sa Canada, pinapapunta din po ako. So parang sunod-sunuran na rin ako noon. Tapos pinapunta ako ng Davao kasama yung aking family, pinatira kami doon sa Tamayong. Pero nung time po na pinapunta ako ng Philippines, nag-stay po ako sa workers house diyan sa Maynila, sa mansion. Meron pong mga workers na lalaki na pinagpintura po nila doon sa tower na wala pong mga safety gears. Ang nangyari po, nahulog po yung mga lalaki at namatay po in the spot. So nakita ko po yun. Tapos, hindi ko po maintindihan kasi ang sabi po ng mga nandoon na mga pinahintulutan daw yun ng Panginoon kasi may mga diablo sila. Kasi yung mga lalaking workers na yun ay may mga kasalanan daw kaya sila nandoon. Hindi po sila pinakain, pinafasting po sila, walang kain, walang tubig, tapos ang init-init po, sila po ay nagpipintura, walang safety gear, kaya nahulog po sila. So nung time na yon, meron na pong mga question mark sa isipan ko. Tapos pinapunta po ako sa Davao, maganda naman po yung treatment ni Kibuloy sa akin, sa pamilya ko. Meron kaming sariling sasakyan provided by him, drivers tsaka bodyguard. So parang nagkaroon po ako ng utang na loob ba nung time na yun, but at the same time po hindi ko po pwedeng na ipikit yung aking mga mata na tsaka parang mag-deaf and mute na lang ako. Kasi sa mga nakikita ko nung pagbalik ko, na na-confirm pala, nung pag-alis ko una, akala ko ako yung may mali. Akala ko ako yung may problema. Kasi makikurse yung buhay ko sa labas. Kaya nung bumalik ako, parang na-confirm na hindi pala ako ang may problema. Sila pala talaga ang may problema kasi talagang hindi makatao yung mga ginagawa, yung mga practices nila doon. So yun po ang dahilan. At pagkatapos po, natanim ulit ang mga tanong sa isip mo, lalo na nakita niyo yung nangyari sa mga manggagawa dun sa tower. Ano yung dahilan ng final na pag-iwalag mo? May nadinig po ako tungkol sa nanay mo na may sakit. Pwede niyo po bang i-elaborate iyan? Opo, nung 2010 po, nanganak po ako ng aking second child, yung aking lalaki, October po. Ngayon, yung nanay ko, pinitisyonan ko po yung nanay ko para makapunta dito sa US. So na-approve po yung petition niya, nakarating po si nanay dito ng November. Active pa po ako noon, lahat po ng sahod ko ay binibigay ko po doon sa gawain kasi meron po kaming goals, no? So nung nandito na po si nanay, November po, May, after that, few months lang, nagkasakit po si nanay. Meron pong tawag nito, tumubo sa ulo niya kasi nawalan po ng pakiramdam yung kalahati ng katawan niya. Tapos dinalag ko po siya sa emergency room. Ang findings po noon, meron siyang tumor, brain tumor.
So kailangan po siyang i-biopsy. Nung na-biopsy po, it was good news kasi hindi pala cancerous, kundi ano siya, yung demyelination disease. So na-under treatment po yung nanay ko nung time na yun, tsaka yung baby ko, siguro mga 6 months pa lang yun. Inaalagaan ko sila at ako po ay may nagtatrabaho pa rin. So ang nangyari, para magampanan ko yung responsibility ko sa nanay ko na nasa ospital, tapos yung anak ko nasa bahay, so hindi na regular yung pagtatrabaho ko, so hindi ko na po naibibigay yung aking Quota. o yung aking quotas. Pero sa kanila po, wala ko silang pakialam kung ano man ang pinagdaanan ko. Sa kanila, ibigay ko yung quota. Ang sabi po nila sa akin, kasalanan ko daw na nagkasakit si nanay kasi nga iniwanan ko daw yung aking paglilingkod. So doon po ako na sobrang nasaktan. Tapos isa pa po noon, meron po silang pinadala dito na mga workers no na para mag-solicit sa ano namin, sa estate namin. Itong mga workers po na pinadala nila dito, wala pong mga credentials upang makapag-rent ng sasakyan. So ngayon po, as pastoral nung time na yun, nung kasama ko si Kibuloy, hindi naman nagbago yung relationship namin mula nung bumalik ako, no? Sinabi po nila sa akin na kasi ako, worker ako, kailangan gampanan ko yung aking gawain. So ibig po sabihin noon na ako po ang humanap ng paraan para magkaroon po ng sasakyan yung kanyang 6 na mga workers na pinatira sa bahay ko. Opo, so ngayon po, sinabi ko po yun sa aking asawa na magre-rent ako ng sasakyan for them. Ayaw po ng asawa ko kasi po yung asawa ko ay puti. Hindi po sila basta-basta naniniwala sa mga suggestion, no? Ngayon, sinabi ko po doon sa sa administrator namin sa LA na ayaw ng asawa ko, sabi po na kailangan sundin ang kalooban ng ama sa pamamagitan ni Kibuloy, sa pamamagitan ng anak. So to make the long story short po, sinuway ko po ang aking asawa at ako po ay nag-rent ng sasakyan para sa mga workers. So ginamit po nila yung sasakyan. Nag-travel po sila dito sa Minnesota. After po nilang masaturate yung Minnesota sa kanilang pagsusulisit at pumunta po sila ng Chicago gamit yung sasakyan. Ang buhay po kasi ng workers, hindi po sila natutulog ng maayos. So sa gabi po nagbibiyahe sila kasi sa araw po lumilikom sila ng pera. So bumiyahe po sila sa gabi from Chicago to Minnesota. Na-accident po sila sa daan. Yung sasakyan po, nung na-aksidente, na total po yun, 18,000 po yung charge kasi wala naman po si Arlene Stone doon. So sa aking responsibility po yun. Ngayon, nung sinabi po yun sa alam naman ng mga ng mga administrator kung ano ang nangyari. Ang sabi po sa akin, share ko na yon sa gawain ng ama. So ibig sabihin, i-shoulder ko yung damages nung sasakyan. So binayaran ko po yon, yung utang nila. So nagpatong-patong na po yung mga abuses pa na sabi ko, enough is enough. Yeah. So yun po yung dahilan na talagang pinadalhan nila ako ng tawag nito, disconnection notice memo nung pinadala po sa akin through email. Maraming salamat, Miss Arlene.